Dalawang low pressure area o LPA sabay na binabantayan ngayon. Isa ang posibleng maging bagyo sa loob ng 24 oras. Magdang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas weather ngayon. Narito na ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Martes, March 10 na po tayo. Narito na ang ating update sa panahon. Ngayong araw may dalawang low pressure area o LPA ang kasalukuyang minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang mga sistemang ito ay tinatawag na Invest 95W at Invest 96W at parehong nagpapakita ng senyalis ng pagdevelop sa karagatan ng Western Pacific. Unahin natin ang low pressure area o LPA 95W. Ang sistemang ito ay matatagpuan sa silangang Pilipinas at kasalukuyang nagpapadala ng trough o extension ng kaulapan patungo sa Visayas at Mindanao. Dahil dito, nakakaranas ngayon ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan ang ilang bahagi ng Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Island Region, Caraga, Northern Mindanao, pati na rin ang ilang bahagi ng Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte. Sa mga lugar na ito, posible ang katamtaman hanggang minsan ay malalakas na pagbuhos ng ulan na maaring magdulot ng localized flooding o pagbaha, pati na rin ang pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Kung titingnan natin ang satellite imagery, ang isang low pressure area 95W ay nagpapakita ng mas organisadong kumpol ng mga thunderstorm clouds na isang senyalis na maaring patuloy itong mas lumakas pa sa ilang oras o sa darating na 24 oras. Ayon sa Japan Meteorological Agency o JMA, may posibilidad na maging isang tropical depression na ito o bagyo ang sistemang ito sa loob ng susunod na 24 oras. Kung nagkaganon mga kababayan, tatawagin na itong bagyong Kaloy, ang unang bagyo sa buwan ng Marso. Samantala, ayon naman sa Pag-asa at sa Joint Typhoon Warning Center or JTWC, ang sistema ay kasalukuyang may medium chance na of development sa loob lamang ng 24 oras. Kaya patuloy po tayong umantabay mga kababayan, sa loob ng 24 oras ay posibleng mag-announce na ang Pag-asa ng isang low pressure area o kaya naman ay patungo na sa bagyo. May posibilidad din na sumilip o bahagyang pumasok ito sa eastern boundary ng Philippine Area of Responsibility bago ito posibleng lilihis pabalik sa bukas ng karagatan ng Pasipiko. Sa madaling salita, kahit na posibleng lumakas ang sistemang ito, malaki ang tsansa na manatili itong malayo sa kalupaan ng ating bansa. Ngunit gaya ng lagi nating sinasabi mga kababayan, sa weather forecasting, mahalagang bantayan ang mga pagbabago sa galaw at lakas ng sistema dahil ang mga tropical system ay maaring magbago depende sa atmospheric condition ng kalangitan. Samantala, may isa pang sistema na tinatawag nating low pressure area 96W. Ang sistemang ito ay nabuo lamang ngayong hapon mga kababayan sa silangan ng Marianas Island at mas malayo na sa Pilipinas kumpara sa LPA 95W. Batay sa forecast ng Japan Meteorological Agency, ang isang low pressure area na 96W ay may posibilidad ding maging bagyo sa loob naman ng 48 oras. Ngunit ang magandang balita ay inaasahang kikilos ito pahilagang silangan na nangangahulugang lalayo ito sa ating bansa habang nasa karagatan. Kung babalikan naman natin ang kasaysayan ng ating panahon, karaniwan sa Western Pacific Basin na magkaroon ng dalawa o higit pang developing system sa parehong panahon. Marami ng pagkakataon na may sabay-sabay na low pressure area LPA o bagyo sa Pacific. Ngunit hindi lahat ng mga ito ay nagiging banta sa ating bansa. Sa katunayan, karamihan sa mga tropical system na nabubuo sa silangan ng bansa ay lumilihis pahilaga dahil sa mga frontal system at steering wind sa hilagang bahagi ng Pasipiko. Kaya naman sa ating mga kababayan, patuloy po tayo nagpapaalala sa ating safety reminders para sa ating mga kababayang nasa Visayas at Mindanao. Narito ang ilang paalala. Mag-ingat sa biglaang pagbaha, lalo na sa mabababang lugar. Iwasan ang pagdaan sa rumaragasang tubig o baha at maging alerto sa posibleng landslide sa mga kabundukan. Patuloy na makinig sa mga official na weather updates. Ang mga thunderstorm ay maaring magdala ng malalakas na pagbuhos ng ulan sa maikling panahon, kaya mas mahalaga ang pag-iingat araw-araw. At para sa ating buod ng balita,
Dalawang low pressure area o LPA ang binabantayan ngayon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang isa ay low pressure area na tinatawag na 95W ay meron ng medium chance na maging bagyo sa loob po ng 24 oras. At ang trap nito ay nagpapaulan na sa Visayas at Mindanao. Habang ang isa naman ay tinatawag na LPA 96W naman ay nasa silangan na ng Marianas at posibleng maging bagyo din po ito sa loob ng 48 oras naman. Sa ngayon, wala pa itong direktang banta sa ating bansa o wala pang direktang apekto ito sa ating bansa. Ngunit patuloy itong binabantayan ng ating mga meteorologists at weather agency. Para sa ating Bible verse of the day mula sa Isaiah chapter 41 verse 10, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God." Mga kababayan, sa bawat hamon at pagsubok, maging ito man ay bagyo o problema sa buhay, pinapaalalahanan tayo ng Diyos na hindi tayo dapat matakot. Kapag may mga bagay na hindi natin kontrolado tulad ng kalikasan, mahalagang tandaan na ang Diyos ay laging kasama natin at nagbibigay ito ng lakas at gabay. Kaya sinasabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Ako ang bahala sa iyo at magtiwala ka lamang sa akin. At yan po ang ating update sa panahon. Salamat po sa inyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel. Kung nagustuhan nyo po ang ating balita, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Salamat sa inyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.